services in Jesus Christ Baptist Church. At ito po ang first part ng ating gawain ng ating Sunday School. Salamat sa Panginoon. Hindi lang po masyadong halata ang ating mga kapatiran na tunghay sa live stream natin, pero there's something new dito po sa ating pakay sa batan. Alam po makatawag pansin niyan. Meron tayong mga additional computers dito sa church. And Lord willing, ay mamaya po, lalo na sa ating worship service, ay makikita po particularly ng ating mga kapatiran na ka-view sa ating live stream yung pagkakaiba. And we will keep on improving. Actually, kahapon hanggang alas 10, pasado alas 10, nandito yung ating dalawang kapatiran trying to work things out. Sapagkat kagaya po, nung nakita niyo po ng ilan sa inyo, nung Friday, hindi tayo nakapag-time in the Word dahil may problema. Nag-persist yung problema na yun hanggang kagabi, hanggang kaninang umaga, testing po natin, testing po. At hindi pa rin uubra. So, pero purihin ang Panginoon at yung mga kapatiran na talagang willing to help out, to work out, and i-explain po natin. So, pray natin yan, and these are investments na hindi natin nakabiling tayo on the long term, and also mas malawak ang ating pong mararating. What po, maging sa ating mga kapatiran na kakasama na mo via live stream. Tayo patuloy sa ating pag-aaral ng Christology or the doctrine about our Lord Jesus Christ. Yan po ay isang napakahalagang bagay dahil we are Christians, and the best that we can do is sa ating pananampalataya, one of the best things that we can do is to know more of Christ. Yan po ay kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? So bago po yan, tayo po na ay aawit. Muna tayo ni Brother Jeff para po sa ating ilang mga waiting books of the Bible and then sa awit ng pananampalataya. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po muna yung awitin po natin ang books of the Bible. I will sing the wonders. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the
break time, wala tayong mapapansin. Ano, may improvement pa din sa ating kapihan. Yan po ay patuloy sa pagsusubikan po natin na again, ay hindi natin sinasabi na depende dyan ang mga pagtuturo sa salita ng Diyos, pero yan po ay nakakadagdag para po tayo po ay mas maging comfortable and also maging welcome po sa ating pong gawain. Pray po natin and we are investing sa ating pong live stream ministry and we're trying to improve. As we have said, mamaya po sa worship service, isa po, gusto ko lang unang-unang bigyan ng paunang sabi ang ating mga kapatid na naka-view sa ating live stream. Isa sa mga nakikita niyong pagbabago is from portrait, yung patayo, portrait na video, magiging landscape po yan mamaya or willing sa ating mga worship service. So, mag-goal nyo o doon kayo mag-alala mamaya o sa sabihin ng may kakaiba. So, yun nga, ayun po yung isa sa mga bago. And then, mas makikita nyo na po yung ating mga inaawit. So, mas makakasabay po kayo. And hopefully, mas maririnig nyo rin yung tugtugin. So, those are some of the improvements na ating po pinagsusumikapan na magawa para po sa ating pong live stream ministry. And again, I praise and thank God. We praise and thank God para sa ating mga kapatiran na well-able na nakakatuwang natin sa ministry po. Okay, lumako po tayo sa ating pag-aaral. As we have said, ay ating pinagpapatuloy ang pag-aaral sa Christology or the doctrines about our Lord Jesus Christ. And this is in part as we obey God's command. Malinaw na utos ng Diyos, malinaw na pag-oban ng Diyos para sa mga Kristiyano to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, kalooban, gusto ng Panginoon, inuutos ng Panginoon na tayo ay lumalim pa, lumawak pa sa pagkaunawa sa ating Panginoong Jesucristo. Wala mo tulog? Wala mo tulog? Ayun! Alam ko na ang problema. Sandali lang po. Naka-on siya. Alisin ko muna. Pasensya na po. We are still adjusting. Yun. May pagka-weirdo ho kasi yung mic na gamit natin. Pag nakakabit sa computer, kailangan naka-on. Pag nakakabit sa cellphone, kailangan naka-off. So, naka-on siya kanina at hindi natin na-i-off nung naikabit natin sa cellphone ngayon. So, muli ho, I hope okay na. Para ho sa ating mga kapatiran. At ano ba yung sinasabi ko? Ayun, ito ho ay pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon na tayo lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. And it is an encouragement to me. Why? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kapag hinihingi natin ang isang bagay, na kalooban niya, ay dinirinig niya tayo. Pinagkakaloob niya yung ating dinadalangin. And this is a clear will of God para sa mga Kristiyano. So let that be an encouragement as we come to the Lord in prayer ngayong umaga and ask for His mercy and His guidance sa atin hong pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli nagpapasalamat kami, nagpupuri, mamangha sa dakila mong biyaya sa amin. Hindi lamang sa panibagong buhay at kalakasan, hindi lamang sa pagkakataon na kami ay makapagtipon-tipon upang ikaw ay sambahin at luwalhatiin. Kundi Panginoon, namamangha kami dahil tunay kaming mga makasalanan ay iyong kinahabagan, iyong minahal, at iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad sa aming mga kasalanan at upang ang kanyang perpektong katwiran ay maibihis sa amin. O Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa mga katotohanan ito. At nawa, O Diyos, ito'y patuloy na magtulak sa amin upang lalong magkaroon ng malalim at mainit na pagnanasa, na mahalin ka, na kilalanin ka, na sambahin ka, na paglingkuran ka. At Ama, bahagi nito ang aming mga pag-aaral. Lord, sabi mo sa iyong salita, kalooban mo na ang iyong mga mananampalataya ay lumalim sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesus. At ito ang aming layunin, ito ang aming gagawin, at nawa ikaw ang magpala sa amin. At Lord, ingatan mo kami, wag lamang maging impormasyon ng mga bagay na ito at lalong huwag magpayabang ang mga bagay na ito. Kundi ito'y lalong magpakumbaba sa amin, mamangha kami sa napakadakilang kaligtasan na yung pinagkaloob sa amin
At gayon din naman, ito'y patuloy na magbigay ng init sa amin sa pagsamba at pamumuhay para sa iyong kaluwalhatian. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. At tunay, Panginoon, ang aming puso at kaisipan ay napakadaling magliwaliw sa ibang mga bagay, lalo na sa aming mga kapatiran na katunghay sa live stream. Lord, we pray, help us to focus in your word. Help us to focus sa iyong salita, sa aming mga pag-aaral. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay magbabalik-aral ng kaunti sa mga napag-aralan natin at tayo ho ay nasa pag-aaral patungkol sa mga offices ng ating Panginoong Hesukristo. And if you remember, sinaysay ho natin na itong threefold office ay hindi inimbento at inimpose kay Kristo, kung hindi pag binasa natin ang salita ng Diyos, makikita natin na ito nga ay mga gawain na ginaganapan ng ating Panginoong Hesukristo. And what are this? Is His office as a prophet, priest, and king. Pinag-aralan natin yung kanyang opisina. Pag sinabing opisina, hindi ito yung cubicle na kinilalagyan o kwarto na inuupo na silid kung saan nandoon siya, kundi ito yung gawain. Ano? Yun ang ibig sabihin. Yung opisina ng pagiging prophet, he mediates to us the Word of God. God's revelation. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. In sundry times, in various manners, God spoken to us in time past to our fathers by the prophets. Pagdating sa verse 2 ng Hebrews 1, ang sabi, but in these last days has spoken to us by His Son. So our Lord Jesus Christ mediates God's revelation. He mediates God's Word. And then, pinag-aaralan natin ngayon ang opisina niya bilang priest, bilang sacerdote, wherein He mediates to us God's righteousness. Tinalakay natin yung active obedience ng ating Panginoong Hesus, kung saan siya'y aktibong namuhay ng walang kasalanan at aktibong namuhay ng perpektong pagsunod sa kalooban at mga kautusan ng Panginoon. Bakit mahalaga ito? Sapagkat yung katuwiran na yon ang ibinihis sa atin kung kaya tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. So, yes, as we have pointed out, madalas, and also in the scriptures, we will see na madalas binibigyan pansin siya'y namatay para sa atin, siya'y namatay para sa atin, binayaran niya ang ating kasalanan, and that is true. But as we have said, that's one half of the coin. Hindi lang tayo basta nilinis mula sa dumi, kung hindi binihisan tayo ng perpektong katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. And then we look at His passive obedience, and that pertains to His passion. Hindi yung gusto, kung hindi yung kanyang paghihirap, yung kanyang suffering. So doon nga sa pinikula na The Passion of the Christ, ang ibig sabihin nun, the suffering of the Christ, ang pagdurusa ng Mesiyas, ang pagdurusa ng tagapagligtas. At yun yung ibig sabihin natin ng passion. This is His passive obedience, wherein He subject Himself doon sa plano ng Ama na siya ay mamatay, magdusa, para bayaran ang ating mga kasalanan. So, buksan lang natin muli sa isang talata na ating binigyang pansin last Sunday morning, Isaiah 53. Isaiah 53, and that wonderful Old Testament prophetic passage patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 53. Naalala ko ho, merong isang Christian missionary na binasa niya ang Isaiah 53 sa isang Hudyo na, binasa niya ang Isaiah 53 sa isang Hudyo at tinanong niya, sino to? Ang sabi ng Hudyo, sangayon sa inyo si Kristo. Pero nung pinakita sa kanya, ito pala ay galing sa Isaiah 53. At ito'y ginamit ng Panginoon para mabuksan ang isip niya na ang tinutukoy nga dito ay walang iba kung hindi si Jesus. Isaiah 53 verse 10. Isaiah 53 verse 10. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito, yet it pleased the Lord to bruise Him. And again, yung bruise dyan ay hindi lang basta galusan, kung hindi durugin. And yun ang ibig sabihin.
pleased the Lord to crush him. Ang pinapahiwatig nito yung tindi. Hindi lang basta tinusok, hindi lang basta kinanti, hindi lang sinugatan, kundi dinurog. It pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. At yun yung ating binibigyang pansin. Si Jesus ang siyang alay. He is the offering for our sins. That we have seen from the book of Hebrews, hindi lang siya basta yung offering, hindi lang siya yung inalay, kung hindi siya mismo ang nag-alay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Now, ang tinitingnan po natin na sinimulan natin last Sunday ay itong pag sinabing offering for sin, alay para sa ating kasalanan. Ang Biblia ho ay merong pinapakita ng Biblia ang iba't ibang mga aspeto o konsepto o mga kaisipan pag sinabing si Jesus ang siyang alay para sa ating kasalanan. Last Sunday, tinignan natin itong konsepto ng satisfaction. Sinatisfy ni Jesus ang demand ng kautusan. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 11, just the next verse doon sa ating binasa, He shall see of the travail of his soul and shall be what? Satisfied. So ang sabi, you make his soul an offering for sin and you will see the travail. Makikita mo yung paghihirap niya. And ano daw, you will be satisfied. That is, God will be satisfied. The demand of God, the demand of the law is satisfied through the suffering of Christ. So yun yung isang aspeto o yun yung isa sa mga konsepto na pag sinabing si Jesus ay alay para sa ating kasalanan, ay ipinapahiwatig nito na sa kanyang pag-aalay ay nasatisfy. Ibig sabihin, hindi kulang, hindi na kailangang dagdagan. Nasatisfy ang demand ng Panginoon. Nasatisfy ang demand ng kautusan. Anong demand ng kautusan? Una, parusahan ang may sala. And then ikalawa, perpektong pagsunod. Christ satisfied that. That is in Christ na parusahan ang ating mga kasalanan. And in Christ, merong perpektong pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. And then nakita rin natin, isa sa mga pinoint out natin last Sunday, it is also the satisfaction ng requirement ng Panginoon upang ang kasalanan ay mabayaran at mapatawad throughout human history. Naalala niyo ho, meron tayong tatlong binigyang pansin. Si Abraham, before the law. Si David, under the law. And us, after the law. Lahat nakatanggap ng kapatawaran. Lahat nakatanggap ng kaligtasan. Walang tanong ng marami, paano naligtas yung mga tao sa lumang tipan? Paano naligtas yung mga tao bago dumating ang 10 utos? Kung halimbawa, kung ang paniniwala mo ay ang kaligtasan niya nakabase sa pagsunod sa kautusan, may tanong, paano naligtas ang mga tao bago dumating ang kautusan? Now, by the way, kung ikaw rin naman ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, may panibagong tanong, bakit pa yun pinalitan? Nakuha niyo ho? Kung yung palang 10 utos ay nakapagliligtas, kung yung palang 10 commandments ay sapat para dalhin ka sa presensya ng Panginoon, bakit pa sinugo si Jesus? May kasabihan ho sa English, don't fix what is not broken. Huwag mong kumpunihin yung isang bagay na hindi naman sira. Sila nakaranas na yon nung kayo'y bata. Hindi naman sira yung laruan, pero sinubukan mong ayusin. Ano nangyari? Sa aking personal na karanasan, generally, hindi siya naayos kung hindi ko na maibalik. O kaya pagkatapos mong ibalik, may makikita ka, uy, galing dun sa loob. Hindi, lalo pang nasira. The point is this, kung nakapagliligtas na pala, kung may ibang paraan pala ng pagliligtas, bakit pa sinugo si Jesus?
At lahat ng ito ay magbo-boil down sa katotohanan na kailangan kasing masatisfy yung demand ng Diyos, yung demand ng kautusan na perpektong pagsunod at kabayaran ng kasalanan. At ang nakita ho natin sa Romans chapter 4, Abraham justified by faith, by grace through faith. David justified by grace through faith. And tayo, after the law, is also justified by grace through faith. At ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng iyan, ang lahat ng kapatawaran ng iyan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, nasatisfy. Walang ikinumpromiso ang Panginoon. Huwag nating isipin na mas mataas ang standard noon at mas mababa ngayon or vice versa. No, meron lamang iisang standard ang Diyos, and that is a perfect standard, and God will never compromise that. At kay Kristo, again, yung punto natin, sa offering ni Christ, ito yung konsepto, satisfied. Satisfied ang Diyos. Satisfied ang kautusan. Actually, may papasok na agad natin dito, therefore, wala ka nang kailangang idagdag. Kapag may narinig ho kayo na tao, well, kailangan mo si Jesus, pero dapat di ba dagdagan mo rin? At lagi kong tinatanong sa kausap ko, pag sinabi na nila, ano ibig sabihin ng dagdagan? Ang dinadagdagan lang ay yung kulang. Nakita niyo ho? Pag kulang, kailangan dagdagan. Do you mean? Pag meron ho kayong kausap, do you mean na kailangan mong dagdagan? Ibig sabihin ba kulang ang ginawa ni Jesus? Kasi hindi kulang. Well, hindi wala ka nang kailangan idagdag. Kailangan mo lang magtiwala. Kaya Jesus, hindi ko sinasabing huwag mo sundin ang kautusan, pero huwag mo sundin para idagdag upang masatisfy ang Diyos. At mamaya ho, sa atin hong preaching ay mas makikita ho natin yan. Nevertheless, ang punto, isa sa mga mahalagang konsepto when it comes to Christ's offering of Himself, God and the demand of the law is, ano yung salita? Satisfied. Na-satisfy ang Panginoon. Buksan na natin sandali. Meron mga mahalaga at magagandang verses sa Galatians chapter 2. Galatians chapter 2. Verse number 21. And this, again, proves the point, yung sinasabi ko kanina, kung kaya palang magligtas ng basta pagpapakabait lang, kung kaya palang magligtas ng basta sundin mo lang ang 10 utos. Ang sabi ng Galatians chapter 2, verse 21, ang sabi ni Pablo, I do not frustrate the grace of God. That word frustrate meaning hindi ko winawalang bisa, hindi ko winawalang bahala. I do not frustrate the grace of God. Why? For if righteousness, and that word righteousness, ang ibig sabihin ay yung pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon, pagiging right with God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Kung ang pagtungo sa langit, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng 10 utos, ng pagpapakabait, walang kwenta, and that's the very word, vain. Walang kwenta ang kamatayan ni Jesus sa krus. So, again, pinag-aaralan natin sa ating time in the word ng evangelism, and most of the time, ito yung may encounter nyo, mga tao na nagsasabi, para ka ba maligtas, kailangan mo magpakabait. Para ka maligtas, kailangan mong sundin yung 10 utos. Isang maganda ng tanong na pwedeng ihamon sa kanila para mag-isip sila, well, kung ganun, bakit pa namatay si Jesus? Kung magpapakabait ka lang pala, bakit pa namatay si Jesus? So again, the concept of satisfaction. God is satisfied. Then, in that offering of Christ, meron pang isang konsepto, actually 4 o 5 yung konsepto na ating pag-aaralan. Pangalawa, the concept of substitution. Substitution. Siguro ito'y pamilyar na term sa mga mahilig manood ng basketball. Sa mga mahilig maglaro ng basketball, lalo na kung ikaw yung bangko,
Gusto mong sinisigawan yung kakampi mo, "Huh, Sab, ako naman, palit ako sa'yo." Kasi hindi pwede na 6 kayo sa loob ng court. Dapat 5 lang. Dapat may umalis na isa para pumasok ulit yung isa. Ang tawag doon ay substitution. At bahagi ito ng priestly function ng ating Panginoong Hesukristo, wherein He stands in our place. Applied sa ating Panginoong Jesus, it means na siya ang tumayo sa lugar ng mga makasalanan at siya ang tumanggap ng penalty at ng parusa para sa ating kasalanan. Isaiah 53, nandun tayo kanina, balik lang ho tayo sandali. Isaiah 53. Basahin natin sa verse number 6. And gusto ko lang i-point out ang ilang mga phrases. Hindi natin layuning i-expound ang mga passages na ito, but to see a clear point na sinasabi ng Bible from the Old Testament to the New. Isaiah 53 verse 6, ang sabi, "O we like sheep have gone astray, we have turned aside one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all." Ikinarga sa Kanya, ipinatong sa Kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat. Sa verse number 5, sorry, dapat pala yun ang una nating binasa. Verse 5, He was wounded, why? For our transgressions. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. He was bruised, siya'y nabugbog, siya'y nadurog, He was bruised for our iniquities. Again, that's saying the same thing in a different way. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga pagsalangsang. So, the point is this, in our place, Christ did. Para sa ating lugar. So, that's the point. He is our substitute sacrifice. Isang technical na term ho dyan, pag nagbasa ho kayo sa theology, is vicarious. Vicarious sacrifice, meaning a substitutionary sacrifice. In my place, kaya gusto ko yung kanta na yun, "Man of sorrow, what a name, of the Son of God who came. In my place condemned He stood." Hindi ko na maalala yung susunod na lyrics. Again, sa Hebrews chapter 9, verse 28, basahin po natin sa bagong tipan naman. Hebrews chapter 9, verse number 28. Ang sabi, "So Christ was once offered," what? "To bear the sins of many." Para pasanin yung kasalanan ng marami, o para pasanin yung kasalanan ng kanyang mga hinirang, para pasanin ang mga kasalanan. So naroon, siya ang nagpasan, ikinarga sa kanya ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang sabi, "Who His own self bear," what? "Our sins." Our sins. And I would like to, kung meron ho kayong papel, kung meron kayong sarili niyong Bible niyo, hawak niyo, bilugan niyo ho yan, i-underline niyo, maaaring isulat yan. I would like to encourage you to meditate on that pag-uwi. He bore my sins. Alala ko ho, nung kami mga bata, may pagkakataon na merong masisira sa bahay at walang umaamin. At isa sa mga ayaw ng mga bata ay ano? Sa mga tanudra children siguro, alam nyo ito. Ayaw nyo na kayo ang mapapagalitan para sa kasalanan nung, ba't ako pinapagalitan nyo kayo? Nakuha nyo ho? But He bore our sins. Siya ang pumasan at siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. So the sense na kung saan kinarga o pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan is in the legal sense na kung saan ito ay ikinarga sa Kanya at binayaran niya ang ating mga kasalanan. Take note, hindi naging makasalanan si Jesus. Ako ho?
Okay? Hindi siya naging makasalanan kung hindi kinarga niya ang ating mga kasalanan. Sabi nga ho, no, isang quotation, sabi nga ni John MacArthur, sa pananaw ng Panginoon, tinuring niya si Jesus na parang makasalanan upang tayo ay maturing ng Diyos na matuwid. So naroon ang konsepto ng substitution. At napakalapit dito, magpinsan itong concept ng substitution at isa pang konsepto. So meron tayong concept of sa pag-aalay ni Jesus, sana ho, yung mawala yun. Under the great theme ng offering ni Jesus, sa offering ni Jesus, sinatisfy niya ang demand. And sa offering ni Jesus, inoffer niya yung kanyang sarili in our place as a substitute. And then, inoffer niya rin ang kanyang sarili, pangatlo, the concept of imputation. Again, magkahawig dito, nabasa natin yung ilang mga talata na halos kahawig ng meaning, kundi inimpute, ibinilang, ikinarga sa kanya. From the Greek word logizomai, nang ibig sabihin is to charge to one's account. Di ba minsan napapanood nyo sa pelikula, may mga kakain sa restaurant, charge it to my card. Kasi dyan nyo ilagay yung dapat bayaran. Diyan yung ikarga yung dapat bayaran. Sa card ko, ako ang magbabayad. At may mga pagkakataon na nagtatalo pa yung mga kumain. Hindi, ako magbabayad. Hindi, ako magbabayad. Nag-espadahan sila ng card nila. Gusto nila sa kanila makarga. Sila ang magbabayad. And that is the point, to charge to one's account. Isang magandang halimbawa dito ay yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy. Again, this is just an example. 2 Timothy chapter 4 verse 16. At dito sinasaysay ni Pablo yung kanyang karanasan na iniwan siya sa ere. Napakasidhi ng kanyang kalagayan. At nandoon ang pagkakataon na yung mga totoong mananampalataya, pero maaaring natakot sa mga maaaring mangyari sa kanila at iniwan nila si Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? 2 Timothy chapter 4 verse 16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Again, that is just an illustration. Pinapanalangin ko sa Diyos na huwag ikarga sa kanila ang bagay na ito. Huwag ibilang sa kanila ang bagay na ito. Well, pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa na pag-o-offer ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan, again, ito yung ating binibigyan pa sa yung offering ni Kristo, sa Romans chapter 4 verse 8, which is binasa natin last Sunday. At ito ay quotation from King David. Romans chapter 4 verse number 8. Ang sabi ho ni Apostol Pablo as he is quoting David or King David, "Blessed is the man to whom the Lord will not" what? Impute sin. He will not charge sin. Hindi ibibilang. Yung kasalanan mo ay hindi ibibilang sa iyo. And again, ang interpretation dito ni Apostol Pablo sa sinabi dito ni Haring David, it is a justification by faith. Isa sa mga very clear and key texts about imputation is 2 Corinthians chapter 5. Sa po natin, 2 Corinthians chapter 5. Verse number 21. Ano po ang sabi? For He, and that is God the Father, hath made Him, that is Jesus Christ, to be sin for us. Again, huwag nating pagkamalian. Baka mamaya i-take natin out of context yung verse at ating i-interpret na si Jesus ay naging makasalanan. No,
hindi siya naging makasalanan, pero ang punto rito, yung ating kasalanan na inimpute kay Kristo. Remember Isaiah 53, the Lord laid upon Him the iniquity of us all. Yung iniquity ay sa atin, pero ikinarga kay Kristo. Para saan? For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, na walang sala. And that is Jesus. That we, sino yung we? Mga makasalanang sumampalataya sa Ebanghelyo. That we might be made the righteousness of God. Upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon at isang katwiran na katanggap-tanggap sa Panginoon. By the way, anong katwiran ng katanggap-tanggap sa Diyos? 90%? 95%? Anong katwiran ng katanggap-tanggap sa Diyos? 100%. At sino lang ang nakasunod ng 100%? Si Jesus Christ. At ang sabi ng salita ng Panginoon, we might be made the righteousness of God, and very important, in Him. That word in is a locative word, in Him. Sino yung Him? In Christ. That means you will be counted as righteous before God only in Christ. Kay Kristo Jesus lamang. Hindi sa mga sakramento na pwede mong gawin, hindi sa relihiyon na yung kinakaaniban. In Christ. So nakikita natin dito, as we have said noong nakaraan, this is the great passage na tinatawag na the great exchange. Para bang ang damit natin, ang damit natin ay talagang manchado ng napakadaming mababahong kasalanan. At ang damit ni Jesus ay purong puti at walang anumang bahid dungis at nagpalit. Siguro pwede natin ipinta ang larawan na ang damit natin ay kulay orange na may malaking tatak na P sa likod. Ano sabihin ng P? President, pogi, hindi, preso. At ang damit ng isa ay puti, at nagpalit kayo ng damit, at dumating yung mga pulis, sinong uhulihin? So again, para sa atin, and that's just a picture na pininta ko na hopefully mas makatulong sa atin, nevertheless, He made Him to be sin for us, that we may be made the righteousness of God in Him. So makita niyo ho, Him, because only in Christ, ang kasalanan ay bayad, and only in Christ, ang katwiran ay perpektong maibibihis sa atin. Outside of Christ, walang ganon. Subukan nyo ng pag-isipan. Any other mode o kaparaanan ng kaligtasan na tinuturo ng iba, God will have to compromise. Pero pagdating kay Kristo, God did not compromise. He was satisfied. Dahil sa substitutionary offering ni Kristo, yung imputation ng ating kasalanan kay Kristo, anong kanyang katwiran sa atin. So again, these are concepts about Christ's offering. Now, tingin ko kailangan nating i-deal ito. There may be one or two objections about substitution or imputation. Madalas ang objection ay ito. Pero Paul, hindi ba parang mali? Yung walang sala, siya ang pinarusahan. Yung may sala, siya ang naligtas. Paano yun? Hindi ba parang unfair na yung walang sala, siya ang nagbayad para sa atin? Walang tugon ho dito ay sapagkat si Jesus ay ginaganapan niya ang katatayuan na tinatawag na siya ang ating representative, or in other terms, He is our federal head. Siya ang representante natin. Buksan lang natin ho sa Romans chapter 5. Romans chapter 5. At makikita ho natin dito yung parallel between
Adam and Christ. Si Adam, yung unang lalaki, tao na unahang taong nilikha, ay representative ng lahat ng mga tao. Whether we like it or not. Nakuha niyo ho? Para bang sa Pilipinas, pag nagpunta ang presidente natin sa ibang bansa, he represents us. Whether we vote for him or not. He's a representative. Kuha niyo ho? Yung mga ambassador natin sa ibang bansa, hindi natin kilala. Pero they are our representative. Kuha niyo ho? So may konting idea na tayo ng representative. And yes, ito'y nangyayari. Ito ay isang bagay na ginagawa ho natin hanggang ngayon. Pero ang sabi ni Pablo sa Romans 5 verse 19, "For as by one man's disobedience, many were made sinners." Sino yung one man? Adam. Walang ibang tinutukoy dyan kundi si Adan. At nung sumuway si Adan, many, that is all men, were made sinners. So, yun hong, hindi ka makasalanan dahil gumawa ka ng kasalanan. Lahat tayo ay pinanganak na makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. At mga kapatid, it is more evident to me ngayon na meron kaming timi. Hindi namin tinuturuan. Nabisa namamangha kaming mag-asawa na pampihira. Andun na yung nakikita namin kay Timmy. Yung bang bawal, mali, hindi pwede, pero hindi gusto ko no. Susubukin niya yung pasensya mo. Huwag mo hipuin yung electric fan. No. Tapos habang nakatingin siya sa'yo, dito sa kabila, susubukan niyang abutin yung electric. Yes, mga magulang, kita niyo ho yun? Tinuturuan niyo ba ang inyong anak ng ganon? No. Because we are sinners. Well, segue tayo masyado. So, for us by one man's obedience, many were made sinners. So, by the obedience of one, and it pertains to His perfect obedience. Sino yun? Si Kristo. Shall many be made righteous. So makikita ho natin dito that in the design of God, the grand scheme of God, Adam, the representative of all men, and Christ, the representative, at maaaring ito yung medyo masakit sa tenga ng iba, the representative of God's elect. Not all men, but God's elect. Siya ang tumatayo na representante. At yung kasalanan ng isa ay umepekto sa lahat. At yung perpektong katuwiran ni Kristo ay umepekto sa lahat ng mga hinirang at pinili ng Panginoon. Sa lahat ng mga mananampalataya ng Ebanghelyo. So that is the answer. Paano nangyari na si Kristo na walang sala ay naparusahan para sa ating mga kasalanan? Because He is our representative. And then pangalawa, maaaring itanong at maaaring malikot na kaisipan ng inyong mga anak, itanong sa inyo, Tatay, pag ang sinner pumunta sa impyerno forever, tama ba? I hope your answer is yes. Pero nung si Jesus, binayaran niya yung kasalanan natin, sandali lang. Paano nangyari yun? Nakuha niyo yung tanong? Bakit ang demand ang bayad ng ating kasalanan ay walang hanggang kaparusahan, pero nung binayaran ni Jesus yung kaparusahan para sa ating kasalanan ay wala pang 24 oras. Bago doon sa krus, sabi niya, tapos na. Paano nangyari yun? Walang tugon ho dito ay pinapakita nito yung laki ng halaga ni Kristo. Na ano ibig sabihin ng laki ng halaga ni Kristo? Hindi ko alam kung nasubukan nyo na magkilo ng barya. Pag sinubukan nyo kumuha ng 1 kilong piso, na siguro medyo iba na ngayon sapagkat naiiba ang size ng pera, pero 1 kilong piso, madami ba yon? Yes, madami. Pero katumbas nito ay 83.5 milligrams.
na ginto. Alin ang mas madami? Listen to the question. Alin ang mas madami? Mas marami yung piso. Pagdating sa halaga, ano mas mahalaga? 83.5 milligrams. Wala pang isang guhit. Ako nyo, wala pang isang guhit. So pag inalok ka, ha, ano tatanggapin mo? 1 kilong piso o 2 guhit na ginto? Sino tatanggap ng 2 guhit na ginto? Sinong pipili ng piso? Sinong hindi nakakaintindi nung pinag-uusapan natin? At tanggapin mo yung 2 guhit na ginto. Bakit mo ipagpapalit? Mas malaki, mas mabigat, mas batami yung piso. Yes? Pero yung halaga. So nakita nyo, pag tayo ang nagbayad, walang hanggan. Dahil si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya ang nagbayad, bayad ang ating kasalanan, ang sabi ng Book of Hebrews, once and for all. Pinapakita nito yung bigat, yung halaga ni Kristo na nagbayad para sa ating mga kasalanan. So He was really able to satisfy and to stand in our place as payment for our sin. At siguro dito ho natin tapusin, dito sa pang-apat na konsepto. Nakita niyo ho, pag ang pinag-aaralan pa rin natin ay yung offering ni Jesus. As priest, inalay niya yung kanyang sarili. At itong pag-aalay ng kanyang sarili, unang konsepto is it is satisfaction, na satisfy ang demand ng Ama, ng kautusan. Pangalawa, as a substitutionary offering, sinasitute tayo, kaisa tayo, siya ang nagbayad. Pangatlo, concept of imputation, inimpute sa Kanya ang ating mga kasalanan at inimpute sa atin ang Kanyang katwiran. And then lastly, for today, pang-apat, the concept of propitiation. Propitiation. Hindi ko alam, isa ito sa mga gusto kong sinabanggit ng mga salita tungkol sa Sion. Propitiation. Buksan lang natin sandali sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. We'll be looking at 3 verses. 1 John chapter 2 and verse 2. And He is the what? Propitiation. Yung iba, propitiation. Propitiation for our sins. And not for ours only, but for the sins of the whole world. And yan, maraming iba pang theological discussion tungkol dyan, pero gusto kong bigyan natin pansin na yung salitang propitiation. And He, Jesus, is the propitiation for our sins. Sa chapter 4 ng 1 John. Chapter 4, verse 10. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? 1 John 4:10, herein is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse number 25. Romans 3 verse 25, anong sabi ni Pablo? Whom God hath set forth to be a what? A propitiation through faith in His blood. So again, inilagay siya, itinakda siya ng Panginoon bilang propitiation. Kung meron kayong Taglish na Bible, hindi Taglish, Tagalog, English na Bible, or diglot, ay ang Tagalog, ito yung nagkakaming tanda, ay pampalubag loob. Pampalubag loob. And actually, medyo kine-carry na nito yung idea, sino nangangailangan ng pampalubag loob? Bakit kailangan ng pampalubag loob? Kailangan mo mabigyan ng pampalubag loob yung hindi masama ang loob? Nakuha niyo yung tanong? Nagbibigay ka ng pampalubag loob pag merong taong masama ang kalooban or may galit.
At that is the idea na kine-carry ng salitang propitiation. Galing sa Greek word na hilasmos, medyo madaling tandaan. Pag naghilamos ka sa umaga, hilasmos, propitiation. Pwede mo na rin gawing picture na hugasan ang iyong maduming mukha, ang iyong maduming kasalanan. Hilasmos. Ang ibig sabihin nito is an action through which atonement is accomplished. Yung atonement ay nagawa. It satisfies the wrath. It expiates the removal of God's wrath. Pag-aalis ng galit ng Diyos. Bakit? Ang Diyos kasi ay galit sa kasalanan. At sa pamamagitan ng ginawang pag-aalay ni Jesus, naalis ang ating mga kasalanan, na-satisfy ang demand ng kautusan. Therefore, ang galit ng Diyos ay humupa towards sa mga na kay Kristo Jesus. Pinupunto nito na ang Diyos mismo ay galit at offended dahil sa ating mga kasalanan. Ano ibig sabihin? Lalo lang sa mga magulang, please listen to this. Pinapakita ko nito na ang kasalanan ay hindi lang basta paglabag sa batas, kundi ang kasalanan, anumang kasalanan, is a personal offense to God. Halimbawa, lumabag ka sa batas, nagnakaw ka, pupunta ka sa korte, hatayo ka sa harapan ng hukom. Hindi ka kilala ng hukom, hindi galit sa iyo yung hukom. Titingnan lang ng hukom kung ikaw ay lumabag sa batas o hindi. At pag sinabit yung mga ebidensya, lumabag ka sa batas, itong parusa mo. Pero indifferent yung hukom. Hindi siya galit sa iyo. Pero trabaho niya, nahatulan ka dahil siya hukom. Iba pagdating sa Diyos. Pagdating sa Diyos, hindi mo lang basta nilabag ang yanyang mga kautusan, kung hindi siya ay offended. Galit siya. Kaya ko tinawag ang pansin ng mga magulang, sapagkat isa ito sa maaaring pwedeng gamitin upang ipaunawa sa mga bata ang konsepto ng kasalanan. Halimbawa, ang inyong anak, inutusan nyo, "Oy, magwalis ka," pero hindi siya nagwalis. O anak, halika dito, hindi ka nagwalis, papaluin kita. Pinalo. Anak, bakit kita pinalo? Kasi po hindi ko ginawa ang inyong inutos. Bakit? Bakit mo ba kailangan gawin yung inutos ni Daddy? Dahil ba mas mahalaga si Daddy sa'yo? No. Kasi sabi ng Diyos, "Children, obey your parents." At anak, gusto kong makita mo na dahil hindi mo sinunod si Papa, hindi lang basta si Papa ang sinuway mo rin ang utos ng Diyos, at ang Diyos ay galit sa mga sumusuway sa Kanya. Nakuha niyo? So ang kasalanan ng bata ay hindi lang basta kasalanan sa magulang, kasalanan sa Diyos. At anak, sorry, magwalis ka man buong magdamag, hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Pero anak, mayroong propitiation. No, huwag mong gamitin sa bata yon. Hindi niya maintindihan. Merong nagbayad para sa ating kasalanan. Again, isa yon sa maaaring gamitin. Pero ang punto ko ay ito. That is, yun yung isa sa mga makikita natin sa anggulo ng konsepto ng offering ni Kristo. Bakit niya kailangan i-offer ang kanyang sarili? Because God is angry. Galit ang Diyos. Napopoot ang Diyos. Sabi ng Psalm 7:11, kung hindi nagkakamit na, God is angry with the wicked every day. Kaya ho yung, sinabi ko doon sa ito dati, yung naririnig natin minsan mula sa mga mangangaral, ang Diyos ay galit sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Narinig niyo na yun? God is angry at sin, but loves the sinner. No, He is also angry at the sinner. God is angry with the wicked every day. So ang kamatayan ni Jesus, meron itong epekto as a
isa sa epekto ng kamatayan, isa sa epekto ng pag-o-offer ni Jesus ng kanyang sarili, isa sa epekto ng pagsasatisfy ni Jesus ng demand ng kautusan, ng parusa sa kasalanan, is God's wrath is turned away. Yung Diyos naggalit sa iyo, hindi na siya galit ngayon. Hindi sinasabing pag nagkasala ka, baliwala sa Diyos. No. Kahit Kristiyano ka na, hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan. Pero, meditate on this. Yung naglalagablab, naggalit ng Diyos dahil lumabag ka sa kanyang mga kautusan. It was propitiated. It was pacified. Napahupa sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni John Murray, isang mahusay na theologian, because of the compatibility of love and wrath as coexisting, medyo mahaba-habang quotation, the wrath-bearing of the Son of God, the vicarious implication of the wrath of God against those who the Father invisibly loved, is not only comprehensible, but belongs to the essence of the doctrine that Christ bore our sins as the supreme manifestation of God's love. The propitiation which God made His own Son is the provision of the Father's love, to the end that holiness may be vindicated and its demand satisfied. So nandoon ang katotohanan na ang puot ng Diyos ay humupa. So nakita ko natin yung pagbabayad ni Jesus, yung pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili, ang daming konsepto. Hindi lang basta nabayaran ang ating kasalanan, kung hindi yung demand ng kautusan ay na-satisfy. Siya yung tumanggap ng parusa in our place, substitutionary. Yung ating kasalanan ibinilang sa kanya at yung kanyang katwiran ibinilang sa atin, imputation. And then ngayon, propitiation. Yung puot ng Diyos ay humupa. Magsasara tayo sa isang talata, sa John chapter 3. John chapter 3. Again, isa sa chapter ito ng isa sa pinakapamilyar o kung hindi man ang pinakapamilyar na talata sa buong mundo kahit hindi ligtas ay minsan ay naisa-cite ang John 3 verse 16. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Again, a very sweet verse. At patuloy natin ipinipreach. At tinatawag ang mga tao na manampalataya kay Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero at the very same chapter, tumalong ka ng 20 verses sa verse 36. Anong sabi? John 3 verse 36. At dito tayo matatapos. He that believeth on the Son hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. But he that believeth not on the Son, ngunit siya na ayaw sumampalataya, ayaw niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Anong sabi? Shall not see life, but the wrath of God abiding in him. Take note, hindi sinabing God will be wrathful against him. Ang sabi, the wrath of God will be abiding in him. Mananatili sa kanya. Ano ang implikasyon? Ito ay nasa kanya na at mananatiling nasa kanya kung babaliwalain niya si Jesus. At ang tanging paraan lang para ang puot na ito ng Diyos ay humupa, maalis, ay kung ikaw hindi yung magpapakyut ka kay Lord. Huwag mo sanang isipin na ang iyong pagdalo sa church, pagpunta sa church linggo-linggo, ang magpapahupa ng puot ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Naikwento ko na ho sa inyo minsan, meron akong katrabaho nun sa Amerika. Sinusubukan ko siyang sharean ng gospel. Ang sabi niya, ganito ginagawa ko, Paul. Well, lito ang tawag nila sa akin.
Ano ganitong ginagawa ko dito? Tuwing Sabado at Linggo, gumagawa ako ng mga sandwiches. Sandwiches. Okay? Pumupunta ako sa mga homeless. At nagpapamigay ako ng sandwiches. At ang punto niya, okay na yun. Mabait siya at papasok siya sa langit dahil sa sandwiches. Wow. Huhupa ang puot ng Diyos dahil sa sandwiches na pinapamigay mo. I'm not saying na masama at hindi magandang magbigay ng pagkain sa nagugutom. That's well and good. Pero kung yan ang iyong inaasahan na magpapahupa ng puot sa iyo ng Diyos, ang baba ng pagtingin mo sa Diyos. At hindi yun ang Diyos ng Biblia. Ang tanging magsasatisfy, ang tanging maaaring magpahupa ng galit ng Diyos sa makasalanan ay ang ginawang pag-aalay ni Kristo sa krus. All other means of salvation na tinuturo ng iba will fall short. Kaya pag kinonsidera ang mga bagay by works, unless na kaya mong sundin 100% ang kautusan at 100% of the time. But, ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya walang tsansa, mga kapatid, mga kaibigan, sino mang naniniwala na sa pamamagitan ng mabuting gawa siya pupunta sa langit, wala siyang tsansa kahit kudlit. Wala. Dahil kung meron, hindi na isusugo ng Ama ang anak. Hindi na. So mga kapatid, let us meditate on this. Itong napakagandang katotohanan, napakayamang katotohanan na inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. At yes, para sa atin. At inalay niya ang kanyang sarili para sa Ama to satisfy yung demand ng Ama para mapahupa ang galit ng Ama. So with that, with our 5 minutes na natitira, baka meron hong may tanong. Meron ho bang kailangan ng propitiation dito? And again, sa atin ho mga online viewers, parang sa atin mga nakapanood sa ating live stream, kung meron tanong, please do comment or send to me a direct message at Lord willing, sasagutin po natin yan. Meron ho ba may tanong? Or gustong i-share for 1 or 2 minutes na maaaring nakatulong sa atin sa mas malalim pang, mas mahalawak, mas malinaw pang pagkaunawa sa mga bagay na ito. Well, I hope meron ho tayong natututunan, kung hindi man may napaalala sa atin at lalong nagpainit ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. At kung wala hong tanong, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Tunay na mamangha kami sa katotohanan na Ikaw, O Diyos, ay banal, napakataas, at kami, O Diyos, ay madumi at napakababa. Kami ay iyong minahal at binigay mo ang iyong bugtong na anak para magbayad ng aming mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusa na para sa amin. Kami ay nabihisa ng perpektong katwiran niya. At ang iyong puot, ang iyong galit na tama lang para sa aming mga kasalanan ay napahupa dahil sa Kanya. O Panginoon, salamat po sa aming Panginoong Yesus. Pinupuri at minamahal namin ang Kanyang dakilang pangalan. Napakadakila ng kaligtasan na iyong binigay sa amin. Lord, nawa, as we study this, ay lalo pang lumalim ang aming pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na ito. Ito'y magdulot sa amin ng mas malalim na pagmamahal
pagpupuri at paglilingkod kay Kristo. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. At nawa mga bagay na ito ay hindi lamang basta makalimutan, kundi patuloy naming pagbulay-bulayan sa buong linggong ito na aming kaharap. At maging sa aming gawain po maya-maya ng pagsamba, ikaw rin po patuloy na gumabay sa amin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako sa ating break time. At mapapansin, meron din something na bago doon sa ating kapihan. And hopefully, hindi tayo kakapusin ng mainit na tubig. So, meron tayong 15-minute break. At maintain ho natin yung ating minimum health safety protocols. May mga alcohol tayo dyan. Maintain natin yung face mask hanggat maaari and physical distancing. God bless po. Break time po tayo.